So, si Arthur C. Clarke and the View from Serendip. Ang isang Serendip po, yung view nila, isang kakayahan sa paggawa ng mga kanais-nais na pagtuklas ng hindi sinasadya. Ganito ang sabi ni Arthur Clarke in the View from Serendip. Para sa bawat tao, ang edukasyon ay dapat isang proseso na nagpapatuloy sa buong buhay niya. Kailangan nating talikuran hanggat maaari ang ideya na ang pag-aaral ay isang bagay na limitado sa kabataan. Paano ito? Sa isang mundo kung saan kalahati ng mga bagay na alam ng isang tao sa edad na 20 ay hindi na tuto sa edad na 40. At kalahati ng mga bagay na alam niya sa edad na 40 ay hindi pa natuklasan noong siya ay 20. So, pinapakita po ng ating illustration, ang pag-aaral ay isang prosesong nagpapatuloy hanggang sa pagtanda. Mga kapatid, sa usapin ng pagiging mananampalataya, ay mahalagang tingnan natin ang pag-aaral sa bahaging espiritual. Ito po ay tuloy-tuloy na pag-aaral upang lumago tayo sa biyaya at pagkakilala kay Kristo. So, dito po sa binasa ng ating presider, ang tututukan lang natin ay verse 10 and 11. So, ang background po nito, ang talatang ito ay nagmamarka na paglipat mula sa unang kalahati ng liham ni Pablo patungo sa isang bagong seksyon. Binanggit ni Paul ang pagbabago sa pamamagitan ng tahasang pagtukoy sa kagalakan o rejoicing, kagalakan o joy. Sa kabila ng mga paghihirap na kinakaharap niya at ng iglesia, dapat silang magkaroon ng kagalakan sa Diyos. At alam natin, that time, ay si Paul ay nakabilanggo. Ang magalak po ay isang tema na inulit ng 9 na beses sa liham na ito. Makikita po yan sa chapter 1, verse 18, 2 beses, chapter 2, verse 17 to 18, verse 20, then chapter 3, verse 1. Chapter 4, verse 4, 2 beses. At chapter 4, verse 10. So kaya yun po yung naging tema ng aklat na ito, kagalakan. Ang magalak po ay kadalasang nauugnay sa kapwa-komunidad at sa kagalakan sa Panginoon. Dapat ang iglesia, mga mananampalataya, may joy sa Panginoon. Kagalakan sa Panginoon. Ito ay bahagi ng patuloy na pagbibigay din ni Paul sa mindset o sa loobin ng isang Kristiyanong mananampalataya. Dapat ganun po kahit anong situation. Pinakabuod ng konteksto, verse 1 to 11, ay nagbababala po si Pablo sa mga Kristiyano tungkol sa impluensya ng mga huwad na guro. Lalo na ang mga nagdaragdag ng legalism on the top of the gospel. So, inilalarawan ni Paul ang kanyang kahangahangang mga credential na banggit ng binasa kanina. Kumbaga, mayroong credential si Paul na nagpapakita na siya ay may karapatan na ituring ang kanyang sarili na matuwid ayon sa tradisyon na pananaw ng mga Hudyo. Gayunpaman, mga kapatid, dahil alam niya kung ano ang pinagagawa niya kay Kristo at sa iglesia, ang lahat na ngayon, credential na yon ni Paul, ang lahat na nagawa ayon dito ay isang basura lang sa kanya. Ang pananampalataya lamang ang nagliligtas at pakikisama kay Kristo ang tunay na mahalaga. Alam natin ang
pananampalatayang kasangkapan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Sinabi dito ni Paul kung ano ang halaga na gusto niyang makilala pa ang lubos na pagkakilala kay Kristo. Yun po ang magandang tingnan natin. So, naunawaan naman natin na lahat ng efforts na ginawa niya para maging mabuti o matuwid sa harapan ng Diyos ay inari niyang basura lamang. Ano po ang kapalit? Makilala si Kristo ng higit pa. At maipanalo niya si Kristo. Ngayon po, dito po sa talatang verse 10 and 11, pinapakita naman niya na ayon nga sa ating tinitingnan, gusto niya na mas makilala pa ng lubos si Kristo. Ano po ang gusto niyang makilala pa ng lubos? Ang muling pagkabuhay ni Kristo, ang kanyang paghihirap at kamatayan. Gusto niya na mas lumalim pa dito, mga kapatid. Tayo po bilang mga mananampalataya, sana mayroon ding, di man natin sinasabing katiting, dapat mas mag-desire din tayo, desire ng ating puso bilang mananampalataya na mas makilala pa si Kristo. So mga kapatid, siguro magandang pag-usapan natin ang makilala ng higit pa si Kristo, to know more Christ. So, ang mensahe ko po sa hapong ito, mga kapatid, ang makilala ng higit pa si Kristo ay dapat naisin o desire ng mananampalataya na ang layunin ay pagtungo sa kaluwalhatian. Kumbaga, sa ating pagpapatuloy na mas lumalim pa kay Kristo ay ang layunin natin na tayo po ay makarating doon sa kaluwalhatian. So, ang pagpapaunawa sa ating mensahe ay pagpapakita po ng paglalim o paglago sa biyaya ng Diyos katulad ng sinabi ni Pedro. Ito ay pamilyar tayo dito sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesu-Kristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Ang buhay Kristiyano po, mga kapatid, ay pagsulong, hindi pa urong. Paglago sa pananampalataya. Tulad ni Pablo, napakaganda ng desire ni Apostol Pablo, gusto pa niyang higit pang makilala si Kristo. Sana, mga kapatid, ganito rin ang ating mitiin sa buhay, na makilala pa si Kristo. Di ba sa mga nanliligaw o sa mga nagpaplanong mag-asawa o di ba mas kung pipili ng mga pangasawa, kinikilala nila ng lubusan. Sa bahagi ng pagpili ng mga pangasawa. Pero sa ating puntuhin, bilang mga mananampalataya, dapat i-desire natin, mithiin natin, na mas makilala pa si Kristo. Malalim na pagkakilala. Dalawang bagay ang gusto kong sabihin sa bawat isa upang higit na makilala ang kapangyarihan ni Jesus. To know more the power of Jesus Christ. Pangalawa, upang higit na makilala ang paghihirap ni Kristo. Tatlong bagay po yun, hindi po dalawang bagay. So, to know more the suffering of Christ, then ikatlo, to know more the Christ's death, upang higit na makilala ang kamatayan ni Kristo. Ito po yung binanggit ng ating talata na gusto kong basahin. Ang sabi po dito sa ating talata, ayos ko pong basahin yung chapter 3, verse 10 and 11, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan, na ako'y matulad sa kanya sa kanyang kamatayan, upang aking makamit sa anumang paraan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. So mga kapatid, ang pagkilala kay Jesus ni Pablo ay personal relationship with Him. Knowing Jesus Christ means knowing this power. So anong power ito? Kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay.
Yan ang mithiin ni Paul na mas makilala pa, maranasan niya ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Nung panahong sumulat siya, maaring hindi alam ni Pablo kung makakamit niya ang kanyang muling pagkabuhay na katawan sa huling paghukom pagkatapos mamatay bilang martir. Pagkatapos mamatay sa natural na mga dahilan o sa pagiging buhay kapag nagbalik ang tagapagligtas. Ngunit, ito yung gusto kong sabihin, ngunit alam niya na ang katuwirang ibinibigay sa kanya sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang ay gumagarantiya, na ang muling pagkabuhay ay magiging kanya. Yan naman ang dapat nating tingnan kay Paul. Kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Alam ni Pablo ang tungkol sa kapangyarihan ito, higit pa sa nalalaman ng karamihang tao. Binanggit niya yan sa Colossus chapter 1 verse 29. Pero mga kapatid, mas gusto niyang makilala pa at maranasan ito. Kung iahambing natin sa Ephesians chapter 1 verse 19 to 20, then Ephesians chapter 3 verse 20, then Romans chapter 6 verse 4. Mas gusto pa niyang makilala pa at maranasan ito. Ang mga Kristiyano po, mga kapatid, ay merong isang nabuhay na tagapagligtas. Iyan ang matibay na ebidensya. Ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay ay ginapi niya ang kasalanan na sanhi ng kamatayan. Diin sa kanyang pagkabuhay na muli ay pinagtagumpayan niya ang kamatayan. Yun po ang dapat nating tingnan, na mas makilala pa natin si Kristo, ang kanyang pagkabuhay na maguli ay pinagtagumpayan niya ang kamatayan. Siguro kung hindi siya nabuhay at alam natin, natala na sa kasaysayan na siya'y muling nabuhay. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ay nagbigay ng pag-asa, alam natin yan. Ang kanyang kamatayan sa krus, tayo po ay natubos. At ang kanyang muling pagkabuhay ay bigyan tayo ng pag-asa. At mararanasan natin ang pag-asang ito ng muling pagkabuhay. His resurrection confirmed the truth of the Christian belief. At maliwanag yan sa 1 Corinthians chapter 15, verse 12 to 17. Sapagkat sa Korinto ay merong hindi naniniwala sa muling pagkabuhay mula sa mga patay. Kaya kung walang muling pagkabuhay, ayon kay Pablo sa kanyang argumento, walang saysay ang kanilang pananampalataya o pangangaral nila ng Ebanghelyo. At kung walang muling pagkabuhay, nananatiling nasa kasalanan pa rin ang mga tao o kanyang mga sinusulatan. So mga kapatid, ang resurrection ni Christ, ito po ay confirmation ng katotohanan ng mga Kristiyanong pananampalataya. Ito po ay katiyakan ng muling pagkabuhay ng mga mananampalataya tungo sa kaluwalhatian. At nilinaw din nga po ni Paul sa mga taga-Korinto chapter 15 verse 19 to 20, kung ang pag-asa ng tao sa buhay na ito ay kay Kristo lamang, ang sabi niya sa taga-Korinto, at pwedeng sabihin din sa atin na tayong nakikinig, kung ang pag-asa lang natin kay Kristo ay sa buhay na ito, tayo na daw po ang kawawang tao. Minsan sinasabi ko ang kawawang tao ay yung mga taong walang matirahan, mga taong grasa. Pero alam nyo, kung titingnan natin, ang pinakawawang tao ay yung walang pag-asa sa muling pagkabuhay. Kasi ang tao po ay dito lang umaasa sa Diyos. Habang sila'y nabubuhay, inaasahan niya, Panginoon, tulungan niyo po kami sa aming kalagayan. Tulungan niyo po kami sa aming pangangailangan. Bigyan niyo kami ng mga kailangan namin araw-araw. Panginoon, wag niyo kaming pababayaan. Pero kung hanggang doon lang ang ating pananampalataya kay Kristo, kapos po yun. Pero dapat ang ating pananampalataya na galing sa Panginoon ay tatagos sa walang hanggang buhay, na mayroong pag-asa sa muling pagkabuhay. Kaya ang sabi ng 20, ngunit si Kristo ang unang bunga ng muling pagkabuhay ng mga namatay. Kaya yun po,
biyaya ng Diyos na ito yung hinahangad ni Pablo na higit pang makilala ng lubos si Kristo ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. So mga kapatid, ang muling pagkabuhay ay nagbigay sa atin ng bagong pamantayan ng buhay bilang binago. Anong sabi sa Roma chapter 6 verse 4? Gusto ko pong basahin ang talatang ito. Roma chapter 6 verse 4. Ano pong sinasabi dito? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman, ito yung tingnan natin, gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Yun po ang bisa ng kanyang muling pagkabuhay, na nagpapakita po ito na tayo po ay mayroong bagong buhay. Bagong buhay na binago. So mga kapatid, ito ang layunin ni Pablo na maranasan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay na binanggit sa verse 11. Ang contrast nito, alam natin sa mga unbelievers, ang resurrection sa kanila, anto ano? Eternal destruction. Yun po magandang makita natin. Saan mababasa yan? Sa John chapter 5 verse 28 to 29. Kaya napakabiyaya para sa atin na tayo pong mga naligtas sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa ating pagsampalataya. Binigyan tayo ng malaking pag-asa. Mula sa kahabagan ng Diyos tayo sinilang sa banibagong pag-asa sa muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Binanggit yan ni Peter sa chapter 1 verse 3. So mga kapatid, napakabuti ng Diyos dahil ang mga unbeliever na hindi nakakilala kay Kristo, mararanasan nilang muling pagkabuhay pero unto eternal destruction. But the righteous ay sa eternal na buhay. So ang point natin, ito ay katiyakan ng buhay sa kaluwalhatian. Babaguhin ang ating katawang nabubulok. Anong sabi sa ating talata? Verse 21. Pansinin niyo ang verse 21. Na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa kapangyarihang kumikilos sa kanya upang may pailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Ito po yung malaking pag-asa para sa atin. Kaya ang challenge ko po, hindi tayo dapat panghinaan ng loob na humarap sa mga hamon ng buhay. Alam natin, tayo po ay subject na maraming challenge na ating kinakaharap sa buhay dito sa mundo. Pero bilang mananampalataya, hindi tayo dapat manlupaypay, hindi tayo dapat maigumon o maibagsak ng hamon sa buhay, kundi tingnan natin ang malaking pag-asa natin ay ang muling pagkabuhay ni Kristo, pag-asa na ito ay doon po buhay sa kaluwalhatian sa langit. Anong sabi ng verse 20? Sabi ng verse 20, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Take note po mga kapatid, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula roon, pansinin po natin, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Alam natin, ang kaganapan nito ay sa kanyang muling pagparito, second coming. Pero tiyak po ang pag-asang yan. So, pangalawa po, to know more the suffering of Christ upang higit na makilala ang paghihirap ni Kristo. Ang sabi po ng ating talata, verse 10b, sabi po, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan. So yun po yung ikalawa, to know more the suffering of Christ.
Nais ni Pablo, mga kapatid, na maging katulad ng kanyang tagapagligtas, Christ suffering. So, ang pagkilala po kay Jesus ay nangangahulugan din ng pagkilala sa pakikisama sa kanyang pagdurusa. Fellowship with His suffering. Si Kristo po, alam natin, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa kapakanan nino, kapakanan ng makasalanan. Nagtiis siya ng hirap, tinis niya yon, tulad mo, tulad ko, tayong lahat. Dapat makita natin yon. Siya po ay nagsuffer, nagdusa sa krus ng Kalbaryo. At alam natin ang senaryo ng buhay niya habang patungo siya sa krus ng Kalbaryo, matindi ang hirap na kanyang dinanas. Pero sana makita natin na ang kanyang paghihirap ay para sa kanyang mga tao, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga ililigtas. So, si Kristo ay nagdusa. Kaya ang ating paghihirap sa buhay na ito, habang hinihintay natin ang Panginoon, ay bahagi po. Kumbaga, porsyon ng pakikibahagi sa mga hirap ni Kristo. So, mga kapatid, marami ang handang maghari kasama ni Kristo. Pero ang problema po, hindi sila handang magdusa kasama niya. Marami ang handang magsuot ng korona ng kaluwalhatian tulad niya, ngunit hindi ang korona ng mga tinik. Marami pong Kristiyanong ganyan. Tandaan, ang pakikibahagi sa kanyang paghihirap o pagtitiis ay kasiguruhan ng ating mana sa langit. Di ba natin naisip yon? Ito ay katiyakan ng ating mana sa langit, yung pagtitiis natin. Saan mababasa yan? Sa Roma chapter 8 verse 17. At kung mga anak, yes, mga anak tayo ng Diyos dahil kay Kristo, ay mga tagapagmana rin. So, tagapagmana tayo. Mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Di ba? Tayo natutuwa noon. Kaya lang, kung tunay ngang nagtitiis tayo kasama niya. Alam natin, maliwanag sa Biblia, He is Emmanuel. Meaning, God with us. Kasama natin si Kristo. Pero sa buhay Kristiyano, habang kasama natin si Kristo sa kanyang Espiritu, iba-iba po yung ating nararanasan. May mga hindi ibig sabihin pagkasama mo na ang Diyos sa Espiritu ay hindi ka nadadaan sa mga sufferings. Ang mga Bible character sa kanilang pakikipagpunyagi sa buhay pananampalataya, marami pong pag-uusig na dinanas. Marami pong suffering na dinanas hanggang sa sila'y mamatay. Pero sila ay mga mananampalataya. Pero tinuturo ni Pablo, ito po ay pakikibahagi sa pagtitiis gaya ni Kristo nagtiis. Pero ito'y garantiya na tayo po ay tagapagmana upang tayo'y luwalhatiin ding kasama niya. Imagine kung tayo mananampalataya dahil sa hirap ng buhay, susuko ka na. Paano tayo maluluwalhating kasama niya? Ngayon, kasama natin si Kristo sa Espiritu, pero hindi nangangahulugan kapag kasama natin si Kristo, gaya ng sinabi ko, na hindi tayo dadaan sa mga sufferings. At alam natin, granted sa atin ang hindi lamang sumampalataya at binanggit din niya ni Paul sa Filipos chapter 1 verse 29, granted sa atin ang sumampalataya sa Kanya. Hindi lamang yon. Ano ang magtiis din naman alang-alang para kay Kristo. So ang buhay Kristiyano, kalaki po ang mayroong tiisin. Hindi ito something na kapag ikaw ay Kristiyano na, wala ka ng sufferings. May problema po. Pag ganon, ang paglakad sa kalooban ng Panginoon, dumadaan ka sa mga hindi mainam na bagay. Bako-bakong daan. Tama. Karanasan natin yan. Na minsan hindi natin kayang ipaliwanag. Ako dumaan sa matinding sufferings nung magkasakit ang asawa ko. 3 years naming inalagaan. And yet, mananampalataya ka, siguro iniisip ng iba,
Bakit itong mga ito, mananampalataya, dumaan sa sufferings na dinadialysis yung asawa, tapos naglilingkod sa Panginoon. Kung hindi matibay ang pagkakilala mo sa Panginoon, baka mag-isip ka, ganito ba ang buhay Kristiyano? Pero magtitiis ka for the sake of Christ. Ang sabi nga ng Hebrew chapter 12, hindi pa dumanak sa dugo yung dinadanas natin katulad ni Kristo. Kaya nga ang sabi ng author ng Hebrew chapter 12 verse 2, tumingin tayo kay Kristo sapagkat siya ang nagpasimula ng ating faith at magtatapos nito. Sumunod na talata, hindi pa dumanak sa dugo ang inyong pakikipagpunyagi. Ang sabi ni Albert Burns, ang tunay na Kristiyano ay pahalagahan ito na isang pribilehiyo na isasagawa tulad ng kay Kristo, hindi lamang sa kaluwalhatian, kundi sa pagsubok. Ang gawin ito ay isang katibayan ng kabanalan. Kapag tayo ay mayroong sufferings, kapag tayo ay mayroong tiisin sa buhay, ito isang trial sa atin. Bakit po sinabi nating trials? Sa panahon ng kabigatan sa buhay, dumadaan ka sa ganong sitwasyon ng buhay, pwede kang matempe. Kaya trials. Pero ang sabi ni Albert Burns, katibayan ng kabanalan kung kaya mong tiisin ang bagay na yon. So yun po, magandang maintindihan natin. Ang point natin, ang pagtsatsaga sa mga pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo ay katibayan ng paglalim sa pagkakilala sa Kanya. Ang Kristiyano po, mga kapatid, hindi reklamador. Hindi po siya umaangal lagi. Kailangang magtiis. Granted yan sa atin for the sake of Christ. Maliwanag, tagapagmana nga tayo Kung proud na proud tayo pag nabanggit ang mana, di ba? Tagapagmana. Kung tunay kang nakikipagtiis kayo kasama ni Kristo at kasama rin sa kanyang kaluwalhatian. So, ang challenge ko po, mga kapatid, tayo hindi naghirap sa krus tulad ni Kristo na naghirap. O nagsaper ng kamatayan dahil sa ating kasalanan. Ngunit maari nating kamuhian ang kasalanan at mamatay tayo dito. Mamatay na tayo sa kasalanan. Tayo ay maaring magsaper o magtiis sa lakbayan ng pananampalataya alang-alang para kay Kristo. Tingnan po natin yon. Kasi tayo'y mananampalataya Tandaan natin, kasama natin si Kristo. Sa Espiritu, o bilang tayo ay mga alagad sa ating pagbabahagi ng mabuting balita tungkol kay Kristo, ay may mga tiisin. Alam nyo, gusto kong i-share sa inyo, although nandun sila ang isa sa pinagpasalamat ko, pagkagaling ko ng Paranaque, mayroon po akong dinalaw dyan na dati po binabible study ko. That time, sa mga taga-Kamarin, alam nila yung Pitsayan. Dinalaw ko sila, parang naisip ko sila. Sabi ko, kumusta na kayo itong mga ito? Ang tagal ng panahon bumilang na ng... Minsan nakasama ko doon si Sister Maggie, di ba Sister Maggie? So, mga kapatid, sinorpresa ko sila. Unang bungad na nakita ko yung asawa. Sabi ko, huwag mo sasabihin, nandyan ako Alam nyo, naglulundag po yung kapatid natin. Then tinawag yung ate. Grabing lulundag nila, tuwan-tuwa sila. Alam ba ninyo, nung ako po'y nagbabible study doon, ang hirap po dahil putikan po yon. Tapos, naglalagay po ako ng plastic para hindi po maputikan ng aking suot na panyapak. Every time, kasi yung mga tag-ulan ng panahon yun, putikan talaga yung Pitsayan. Alam ba niyo, natutuwa po ako, yung batang makulit na anak nung ate, batang makulit, alam ba niyo, pastor ngayon. Tapos yung tatay, dati, pag kami nagbabible study doon, parang nangungutya, inom ng alak. Alam ba ninyo,
naging active po yung mag-asawa. Tapos yung kapatid sa pangalawang asawa yon, kasi namatay na yung magulang ng dalawang magkapatid. Pastor po naging asawa. Tapos yung teacher na Stermina, active din sa gawain. Di natin tatanungin kung ano yung kanilang paniniwala, lubos po ang pasasalamat at lumuluha na umakap sa akin. Pastor, salamat. At minisis ako nung anak na pastor na makulit no, ako yung nagbabible study. Pastor, di po namin kayo makakalimutan. Kayo ang ginamit kung bakit kami nandito ngayon naglilingkod sa Panginoon. Ang point noon, hindi yung yung tiis ba, yung pagtitiis, nagtiyaga ka pero nagbunga. Kalawalatian sa Diyos yun, mga kapatid. So, lagi nating isipin ang buhay Kristiyano, pakikihati yan sa paghihirap ni Kristo. Kapag tayo dumadaan sa anumang sitwasyon ng buhay, isipin natin, mas naunang nagsakripisyo si Christ. Then dahil sa kanyang pagsasakripisyo, naging kasama natin siya mula nung tayo iligtas hanggang sa katapusan ng panahon. Kasama natin siya. Pero minsan dadaan tayo sa hindi mainam na sitwasyon ng buhay. Pangatlo, so mga kapatid, upang higit na makilala ang kamatayan ni Kristo. Ito po ay nagpapaalala sa atin na ang pagiging kay Kristo ay nangangahulugan din ng pagiging nasa kanyang kamatayan. Ang salitang ito po ay may practical o particular na may kaugnayan kay Paul na naharap sa posibleng pagkamartir niya at that time. Ayon po kay John Calvin, if we die with Him, we shall also live with Him. If we suffer with Him, we shall also reign with Him. Tama ang sinabi niya kay Timothy, 2 Timothy chapter 2 verse 11. Tapat ang salita. Kung tayo'y namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Di ba napakabuti ng Diyos? Ang kamatayan ni Kristo sa krus ay sumisimbolo sa ating kamatayan sa sarili. Romans chapter 6 verse 6, nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. Di ba napakabuti ng Diyos? Alam naman natin ang buhay natin nung wala tayo sa Panginoon, alipin talaga tayo. Pero makita natin ang kanyang kamatayan ay nagpapakita na tayo pong nakakilala sa kanya, dapat mamatay na rin tayo sa kasalanan. At mamatay tayo sa ating sarili, self-denial. So, ito din ay pagpapawalang bisa sa kapangyarihan ng kasalanan. Binanggit po yan sa verse 6a. So, ang pagpapakita din ito na hindi na magpapaalipin pa sa kasalanan. Bakit po? Verse 7, sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Tandaan natin, lahat ng tao ay under the power of sin. Pero isa sa matinding gawa ng Diyos na tayo po ay palayain. Napakahirap kung ikaw ay alipin ng kasalanan. Wala ka talaga sa Panginoon. Paglalaroan ka ng pagiging alipin ng kasalanan. So mga kapatid, ang point natin, ang matulad sa kamatayan ni Kristo ay pagpapakita na hindi na mabubuhay para sa kanyang sarili, kundi sa Panginoon. Mamatay na tayo sa kasalanan, mamatay na tayo sa ating mga naisin sa buhay na lagi nating iniisip ay ang ating sarili, kundi ang isipin na natin ngayon ay para sa Panginoon. Maliwanag ang turo ni Pablo sa mga taga-Pilipos na ito. Tingnan nga natin sandali. Ang buhay na kay Kristo sa kanyang kamatayan ay pagpapakita sa atin na tayo talagang namatay na sa ating sarili. Anong sinabi niya sa chapter 2? Pakinggan ninyo mga kapatid. Gusto kong isama ito. May oras pa naman tayo. So mga kapatid, ang sabi sa chapter 2, kaya nga, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu,
Kung mayroon anumang pagkagiliw at habag, take note ang sinabi ni Pablo. Yan po yung sinasabi niya sa mga taga-Pilipos. Ganon din sa atin. Ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon din ng gayong ding pag-iisip, magtaglay ng gayong ding pag-ibig na magkaisa sa diwa at may isa lamang pag-iisip. Kaya ito yung challenge niya. Huwag ninyong gawin ang anumang sa pagpapaliksahan o pagmamataas, kundi sa kababaan. Ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Kaya sinabi ni Paul, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Ginamit na niya ang modelo, si Christ. Kaya ngayon, bilang nakibahagi sa kanyang kamatayan, dapat nga tayo ay mamatay na sa ating sarili, na ang ating tinitingnan na ngayon na hindi na yung ako isim ang aking sarili, kundi yung kapakanan ng iba. Hindi na yung ating sarili. Dapat nagkaroon na tayo ng pagtanggi sa ating sarili kasi ngayon, ang maliwanag, tayo po ay binayaran na ng dugo ni Kristo, pag-aari na tayo ng Diyos, kaya nga tayo ay mabubuhay na para sa Panginoon. Ang pinopoint natin, ang matulad sa kamatayan ni Kristo ay pagpapakita na hindi na nga po tayo mabubuhay para sa kanyang sarili kundi sa Panginoon. Ito yung nag-motivate kina Pablo. Sabi sa 2 Corinthians 5:14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa'y namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Pagpapakita ito ng kamatayan sa sarili na mabubuhay naman para sa Panginoon. Ito rin po ang puso ni Pablo na sumulat sa taga-Galacia 2:20. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nasa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ito na ngayon ang buhay natin. Like Paul. Nabubuhay tayo sa pananampalataya kay Kristo na hindi na tayo mabubuhay sa ating sarili kundi para sa Kanya at para sa kapakanan ng ating mga kapatid. Ang matulad sa kanyang kamatayan, tulad ni Kristo sa krus, ay pinakita doon nga po sa chapter 2 na magpakumbaba. Ang kamatayan ni Kristo ay nangangahulugan ng ganap na pagpapakumbaba, pagsunod at pagtalikod sa kanyang sarili sa kalooban ng Diyos, para sa kalooban ng Diyos. So mga kapatid, ang gusto po ni Pablo ay ito, higit at higit sa kanyang sarili na kumbaga hindi na siya mabuhay sa kanyang sarili. 2 Corinthians 4:10-12, Galatia 2:20, binasa na natin. Pinapakita po mga kapatid, ang mabuhay na kasama ng Diyos ay nagmumula sa ating kamatayan sa ating sarili. John 12:24-25. Kaya ang challenge ko po, mga kapatid, ikaw, paano mo susuriin ang pagiging na kay Kristo ka? Tayo po, mag-evaluate tayo sa ating sarili. Lahat tayo, kasama ako. Habang inaaral ko ito, nakikita ko ang sarili ko. Ako nga ba? Nabubuhay para kay Kristo. Ako nga ba nakikibahagi sa kanyang mga sufferings? Mararanasan ko ba talaga ang muling pagkabuhay? Mga kapatid, paano mo susuriin ang pagiging na kay Kristo ka? Ikaw ba ay nabubuhay para sa Panginoon o sa sarili mo pa rin ang nasusunod? So sa ating aral at paglalapat, ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli ay isang pagpapatunay ng kapangyarihan. Ito ay ang mga katibayan at tatak na ang lahat ng ginawa ni Jesus at sinabi ay totoo. Ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli ay isang justifying power. Ito ay ang pagtanggap at patunay na ang sakripisyo ng krus ay tinanggap bilang buong kabayaran.
Ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli ay isang nagbibigay buhay, mga kapatid, na kapangyarihan. Ito ay nangangahulugan na ang mga taong konektado kay Yesu Kristo makatatanggap ng parehong buhay sa muling pagkabuhay. Kasi nga siya ang unang muling pagkabuhay, bunga ng muling pagkabuhay. Pangalawa po, mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay hindi madali. Yan po ang totoo. Ito ay pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo. Ang mabuhay sa kabanalan ay may suffering at pagtitiis alang-alang sa Panginoong Hesus. Tandaan po natin yan. Ang buhay Kristiyano, hindi ito something na nakahiga ka sa bed of roses. Mayroong tiisin, mayroong pagsasakripisyo, mayroong tiisin sa buhay. Pangatlo, ang kamatayan ni Kristo ay sumisimbolo sa ating kamatayan sa ating sarili. Pagpapakita ng pagtanggi natin sa ating sarili, self-denial, kapalit ng mabuhay para kay Kristo. Mga kapatid, yan na po ang buhay natin. Pero kung laging may reservation sa ating sarili, manalangin tayo sa Panginoon. May bigay natin ang buong buhay sa ating Diyos na buhay sa pamagitan ni Kristo. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, mas lumalim pa tayo sa pagkakilala kay Kristo. Para maintindihan natin ang buhay Kristiyano, hindi natin maunawaan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, ang pakikibahagi sa mga hirap ni Kristo matulad sa kanyang kamatayan. Hindi po kailangang patuloy tayong lumago sa biyaya ng Diyos, meaning sa pagkakaligtas sa atin ng Diyos. Save tayo, pero kailangang lumalim tayo dito. Hindi po pwedeng katuwiran ng isang kumari ko, hindi, basta ako ligtas. Pero ang pagiging ligtas, dapat lumalalim ka sa pagliligtas ng Diyos. Biyaya yun sa atin eh. At sinasabi ni Peter, lumago kayo sa biyaya. Pag pinag-usapan ng kaparaanan ng biyaya, ang mga kaparaanan ng biyaya ay paraan ng paglalim sa pagkakilala kay Kristo, pagdalo sa pananambahan, pagdalo sa mga pagtitipon ng iglesia, pagbabasa ng Biblia, at pagbubulay, fellowship, pananalangin, pagpipira-piraso ng tinapay. Paraan niya ng Diyos. Hindi ba tayo nagpapasalamat dahil provided lahat ng Diyos ang kaparaanan ng kanyang biyaya to the point na pinapakita ng Diyos na mahal niya tayo. Yung kanyang inumpisang mabuting gawa, talagang nakatitiyak tayo na pangangalagaan niya hanggang sa pagbabalik ni Kristo, siya nangako tatapusin niya sa paanong paraan. Nagbigay siya ng maraming biyaya, kaparaan ng biyaya, na minsan tayo ay nagkukulang. Patawarin tayo ng Diyos doon. Samantalahin natin ang mga kaparaanan ng biyaya. So, sa mga wala pang pagkakilala sa Panginoon, tina-challenge ko kayo. Hindi mo mararanasan ang muling pagkabuhay, hindi ka makakatagal sa mga paghihirap ng buhay, at ang pagtanggi sa sarili ay hindi mo magagawa kung hindi mo makikilala si Kristo. Tina-challenge ko ang mga wala pa talaga sa Panginoon. Kung mayroon man akong kinakausap dito, dumulog ka sa biyaya ng Diyos at habag niya. Hingin mo ang kanyang awa na makilala mo siya. Dahil hindi mo maintindihan ang ating tinalakay kung wala kang pagkakilala sa Panginoon. Nag-aanyaya ang Biblia, lumapit kayo sa Kanya, kayong napapagal. Sinasabi ng Biblia, sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus. Sinasabi ng Biblia, pinag-uutos ng Diyos na pagsisi sa lahat ng kasalanan. So, yun po, tina-challenge kita. Kaya tayong mananampalataya, baka isipin natin, pagbulayan natin ang ating pinag-usapan ngayong hapon. Sa Diyos ang lahat ng kaluwalhatian at papuri. Tayo po'y manalangin. Muli po, Ama, kami lumalapit sa inyo na lubos ang aming pasasalamat at pinapaunawa ninyo sa amin ang mga bagay na dapat naming mitiin sa aming buhay na mas lumago pa kami sa pagkakilala sa inyo. Tulungan niyo po kami na minsan
Aminado kami sa aming kahinaan. Dahil sa senaryo ng inyong pagliligtas, na ang bawat iniligtas po ninyo ay dinadala ninyo sa puok ng mga banal, na kung saan kayo po ay naglagay ng maraming biyaya, kaparaanan ng inyong biyaya, para i-sustain ang aming buhay spiritual. At mas makilala pa namin kayo ng higit pa na pagkakilala, maranasan namin ang muling pagkabuhay, maranasan namin ang pakikibahagi, pakikipag-fellowship sa inyong suffering, at maranasan namin ang kamatayan ni Kristo, pagpapakita na kami mamatay sa kasalanan at mamatay din kami sa aming mga sarili. Magkaroon kami ng pagtanggi sa aming mga sarili. Ama, salamat po sa napakaraming biyaya na binibigay ninyo sa amin na minsan hindi po namin pinapahalagahan. Patawarin nyo kami, Ama, sa bagay na yon kung kami ay nagkukulang. Panginoon, salamat po sa patuloy na pagpapaalala at pagtuturo sa amin. Purihin po ang inyong dakilang pangalan. Luwalhati po ay para sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para